So, hi guys! For today's video, gagawa tayo ng puto maya special. So, samahan niyo ako guys, gagawa tayo nito ng napakasarap na puto maya. So, ito yung mga kakailanganin guys. So, itong malagkit na to ay binabad ko to ng overnight for 24 hours. So, ayan siya. After kung ibabad for 24 hours ng gabi, ayan na, magsustart na tayo magluluto ng puto maya. So, hugasan natin siya ng mga ilang beses. Tapos, right after hugasan natin ay ilagay natin siya sa strainer. Ang kailangan lang guys ay coconut milk. So, ang ginamit ko guys ay coconut cream kasi nga na-try ko na siyang gamitin before and napakaganda niya guys. So, para kasi siyang pure talaga na coconut yung galing talaga sa sa niyog na ginakagod. So, nice guys siya, kaya yan ang gagamitin ko for my puto maya today. So, ang malagkit ko ay 6 cups. So 6 cups ko, kailangan lang siya ng 4 cups na coconut cream. So, ayan, piniprepare na natin yung coconut cream. And right after ay ipiprepare din natin yung sandamakmak na luya. So, the more luya, the more siya na mas masarap at so, ayan na siya. Then, right after, ilagay natin yung sandamakmak na luya. So, remember guys, ito yung nagpapasarap at nagpapabango ng aroma ng puto maya. So, it's up to you guys kung gaano karami. So, ikaw na magtansya kung gaano karami yung ilagay mo na luya po. Basta remember, the more luya, the more yung aroma ng puto maya. And, yun siya, paghaluin lang natin siya, i-mix-mix lang natin. As well, I told you before na ukay-ukayon lang siya guys, para dili siya masunog. Kaya, pag dili mo ginaukay, masunog siya, mahilaw pa siya. So, diba? So, ayan na siya. Ukay-ukayin mo lang hanggang sa maglapot siya. Hanggang sa maluto siya. So, hindi naman necessary talaga guys na luto siya kasi right after nito lulutuin naman natin siya sa steamer. So, sipagan mo lang yung paghukay hanggang sa makuha mo yung texture ng malagkit ng puto maya. So, ganun lang kadali. Yun, i-mix mo lang yung lahat.
And nilagyan ko pala yan guys ng kunting asin para naman may alat-alat at may tamis-tamis. Ang bango-bango. So, yan yung binibili ko yan doon dati sa Davao. So, ang sarap. Pag nasa ano siya, feel na feel mo yung pagkain ng putumaya pag nasa dahon siya ng saging. So, yan. So, wala kami ano. Sa Pilipinas, kinasunog ni siya guys. O dahon sa saging na uga. Pero dahil wala dito, so ginagawa namin, ginagamit namin yung kalan. So, diba? Para-paraan lang yan guys. Para-paraan kung paano natin gawin yung mga bagay na gusto natin. So pag determinado ka, magagawa mo talaga ang mga gusto mong gawin sa buhay. So dahil gusto kong kumain ng putumaya, so dapat determinado tayo. So ayan na guys, naglagay ako ng dahon. Tapos yung putumaya na ginawa ko ay transfer ko siya sa gider. So ayan na siya. Parang takam na ako guys na kainin siya. So yan lang guys, ganun lang. So ilagay natin siya sa para may dating din at para maganda yung presentation natin. So ayan, pinagsipagan ko na yan guys. So ayan na siya. So charan, ito na siya guys.
So, after 1 hour, ayan na siya guys. Pinatubo na natin siya. So, ayan na siya. And, imamasa na natin yung donut. So, ganito lang guys, using with the rolling pin. And then, ayan, bilog-bilog. Tapos, lagyan ng bilog sa maliit para donut talaga siya. So, here you go. Ito na yun guys. So, yung pagprito niya guys, medium heat lang siya guys. O, diba? Sarap na sarap ako. Promise guys, masarap talaga siya. I-try nyo ito sa bahay. So, thank you for watching.